Okay, live na guys. Okay guys, welcome sa live webinar tonight. And again, sa mga kakapasok lang, welcome and good evening to everyone. So, ngayon, ako muna ang maging host niyo kasi malilate nang mag-log in si Coach Edward ngayon. So, i-chat nyo lang sa baba kung naririnig nyo ako na maayos. Please, i-chat nyo sa baba kung naririnig nyo ako na maayos, guys, para malaman ko kung okay yung audio. Okay? So, again, welcome sa live webinar natin. Again, guys, regular to from Monday to Friday, 9 p.m. So, good evening, Elmer. Melito ka. Good evening, Edgar, Aris. Okay, thank you, buddy. Okay, guys. So magantay lang tayo na makapasok yung ibang members natin or ibang mga attendees bago tayo totally start. Actually, guys, ako yung magiging speaker nyo tonight. Ako yung magiging super moderator nyo tonight. Okay? Hello, Donor. Good evening, guys. Okay, ayos. Sino excited dito, guys? Excited na matuto tonight sa topic natin? Okay, so type nyo lang dyan kung excited kayo na matuto sa panibagong topic natin tonight. Okay, while waiting sa ibang mga artists. Okay, yes na yes, sabi ni Jose. Sabi ni, oh hi Ellison, Lokay. Okay, good morning, Mark from Spain. Okay, good morning din, Tito. Okay, andyan na, nakapasok ka din si Coach Paulo with us sa webinar na to. So again, guys, excited na evening to all. Exciting na evening. Okay, ayos. Yon, good evening. Okay, ikaw pa, gusto mong batiin yung mga members mo na nandito sa loob? Pwede kang bumati muna while nag-aantay tayo ng mga members or mga attendees. Okay, good evening sa inyong lahat. Ayan, binabati natin yung ating mga team members. Ito si Donner, maayong gabi sa tanan. Si Ludwig, good evening from Seoul, Korea. Ayos. Si Aris from Baguio, good evening sa inyong lahat. And I think excited na kayong lahat na matutunan yung mga bagong ituturo ni Coach Sai. Kaya just to make sure lang na tapusin niyo itong webinar hanggang sa uli. Okay, 70 attendees. Magpapapasok, antayin natin sila. Okay? Good evening, Mark. Good morning pala sa inyo. Antayin lang tayo sa depth. Antayin natin makapasok yung iba. Hello, Ethel from South Cotabato. Ayos. Oh, si Ed Naserin, Pogi. Pabati daw sa nanay niya. O, sino naman yung nanay mo? Binabati namin ng magandang gabi. Si Dawn. Yan. Ayos. Hintayin lang natin yung ibang makapasok para naman hindi masayang yung lesson na ating matututunan ngayong gabi mula kay Coach Sai. Hintayin na natin sila, ha? Good evening din, Gina Marie, from Pampanga. Yes.
First time daw ni Ethel. Congratulations, Ethel. Yes. Good evening din, Roberto Etok from Cebu. Nuts. Small. Bukas ako wag mag-webinar ha. Yung mga dumalo nung last Friday about sa NLP. Bukas naman, ganun ulit. Edward. Yun. Pangalan ni Coach Edward. Good evening din sa'yo. From Tomas Monato. Basa-basa pa tayo rito. Excited na daw yung lahat, oh. Si Friend from Kuwait. Good evening din. Si Maylene, first time daw niya na umattend dito sa ating webinar. Ayos yan. Yes. Good evening din, Jeneline. Jeneline from Dubai. Talagang worldwide talaga tayo, no? Iba't ibang bansa ang dumadalo sa ating webinar. Okay. Okay guys. Excited na? Ayan, i-welcome natin si Coach Resty. Kakapasok lang din sa webinar room natin. And by the way guys, we would like to appreciate dahil nag-spend kayo ng time talaga para mag-attend sa mga webinars natin, especially sa mga regular attendees. Thank you guys and we really appreciate you. Okay, so ngayon, siguro mag-start na tayo. Okay, so mag-start na tayo sa topic tonight. Okay, so medyo wait lang guys . Anyway, so ngayon guys, yung topic na i-share ko tonight, actually isa siya sa mga tumatak sa utak ko talaga. Kasi kahapon, may coaching call ako sa isa sa mga coaches ni Tony Robbins. So sino sa inyo familiar kay Tony Robbins dyan? Okay, kaway-kaway muna. So sino sa inyo guys yung familiar kay Tony Robbins? 'Di ba? Maraming nakakilala kay Tony Robbins. So kahapon, early in the morning, okay, nakakabaliw. Parang kasi yung coaching call na yon, it lasted for 45 minutes. So 45 kaming parang conversation ng isa sa mga coach niya na si Craig yung Craig Bradshaw Senior, yung pangalan niya. So na-nosebleed ako. Yung pinakaunang nangyari is na-nosebleed ako. Siyempre, English yun. Hindi, kidding aside, yung coaching call kahapon kasi, the reason, yung pinaka-reason na nag-sign up ako for coaching call dahil gusto kong magkaroon ng focus sa life ko, hindi lang sa business na ginagawa ko. Gusto kong magkaroon ng clarity and certainty sa mga gusto kong gawin sa life ko. Okay? Gusto kong magkaroon ng direction or gusto kong i-manage yung life ko.
Kasi guys, possible talaga na ma-manage natin yung life natin, ma-manage natin yung direction kung saan tayo, parang kung saan tayo gustong pumunta. Kaya may life management, di ba? Okay, so sino sa'yo ngayon dito ang ang gustong i-manage yung direction ng life nila. Okay, di ba? Napaka-powerful manage yung life. So, pwede kayong mag-chat dyan sa chat box kung excited na kayo. Kasi ito guys, itong isi-share ko sa inyo ngayon, kung familiar kayo sa topic. Itong topic ko tonight ipopost ko saan na nga ba yun? Wala. Ito guys, ipopost ko yung topic tonight. Yun. So, yung topic ko tonight is, the important vehicle that will drive you in achieving everything you want in life. Gaya na sinabi ko kanina guys, we always have the option or we always have the choice kung ano yung direction ng buhay or kung saan tayo papunta or kung ano yung destination na gusto mo sa buhay mo. Okay? And I totally agree with that. Okay? Kasi sa buhay natin is we always have the choice. Yung choice, isa yun sa mga pinaka-wonderful thing na binigay ni Lord sa atin as human. Kasi binigyan niya tayo ng karapatan na pumili or karapatan na mag-decide for ourselves. Diba? So ngayon, tonight, I'm giving you the choice na magkaroon ng pagkakataon na parang mabigyan yung self nyo ng transformation or talagang i-try nyong i-manage yung life nyo. I-try nyong magkaroon ng change or transformation. Kasi talaga kahapon, tinan nyo naman ngayon na parang para akong addict na high. Dahil nga dun sa nangyari sa akin kahapon, na talagang totally nagkaroon ako ng wake-up call. Tapos yung isa sa mga tumatak sa akin doon is yung i-share ko sa inyo tonight. So ano ba yung vehicle na to? 'Di ba yung vehicle is isa yun sa mga kailangan natin para mapuntahan natin yung destination na gusto nating puntahan from point A to point B. 'Di ba kung pupunta ka ng Baguio, halimbawa, is kailangan mo ng isang right vehicle or yung tamang sasakyan na magdadala sa'yo sa tamang direksyon. Okay? So parang ganun yung gusto kong i-point na kung maayos nating i-manage yung life natin or kung may idea tayo paano natin i-properly manage yung life natin is mapupunta tayo dun sa right direction. Okay, so itong topic na i-share ko ngayon is isa lang dun sa mga vehicle na kailangan talaga nating i-master or kailangan nating i-manage para mapuntahan natin yung gusto nating destination. So ano to? Okay? Ano to? Mag-share ako ng screen. Pao, nandiyan ka ba? Gusto ko lang ipa-check kung makita. Wait lang Kita. Wala pa nga eh. Okay. Okay yan, nakikita ba guys? Bro, Okay. Resty? Oo, kita. Okay. Anong nasa screen? Yung dream car mo. Yung dream car ko. Okay. So, ngayon guys, mag-share ako sa iyo ng slides ng topic ko tonight. So, gaya ng sinabi ko kanina, ito yung the important vehicle that will drive you in achieving everything you want in life. Yung vehicle na yun, na sinasabi ko is yung emotion. Diba? Yung sinabi ko kanina is kung malaman natin kung paano natin gamitin ito na maayos, is mapupunta tayo sa tamang direksyon. Kasi may iba't ibang kinds of emotions eh. May positive emotions at may tinatawag na negative emotions. Tama?
Pero kung gusto natin mapuntahan yung isang destination na gusto natin sa buhay natin, then we needed to make sure na ma-utilize natin na maayos yung emotion natin. Okay? So ito is napaka-importante to dahil yung emotion natin, minsan kasi yung emotion natin, yun yung parang ano talaga, parang cause, yung isa sa mga reason kung bakit tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais, or bakit tayo nakapag-decide ng isang bagay na parang that will really make us regret yung mga ganong mga bagay. Kasi may story ako, gusto kong i-share sa iyo na story. Kasi yung story na to is yung story na to is story siya ng isa sa mga kaibigan ko. Bali malapit siya sa akin. So, yun nangyari, yung kaibigan ko sa college, yung batchmate ko, is isa siya sa mga magagaling na tao na isa sa mga dean's list sa college days namin. Tapos yung nagtatrabaho siya as seaman, so nagkaroon siya ng pagkakataon na sumakay ng barko. Tapos okay na yung life niya. Okay na talaga yung kung tutusin. Pero may isang situation na nangyari na parang na-diagnose siya ng sakit sa intestine or yung sa tiyan na parang tinatawag na gastro, something na ganun. So yung nangyari is dahil sa feeling niya or dahil sa emotion niya na kasi yung nangyari doon nung time na na-diagnose siya ng parang may something siya sa tiyan niya is na-depress siya at talagang hindi niya alam ano yung gagawin niya. Ayaw niyang sabihin sa family niya, ayaw niyang i-share sa girlfriend niya. So ganung time na yon. So yung nangyari doon is dahil doon sa pakiramdam niya na feeling of depression is nag-try siya na mag-seek ng help. Pero yung nangyari is nung nag-seek siya ng help is yung mga tao na tinatanungan niya is hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin. Syempre kung ikaw parang may depressed ka na tapos feeling mo may malubha kang kalagayan, kung may tatanungin ka mga tao na ito pwede mo ba akong tulungan, tapos i-deadma ka lang, syempre yung depression mo is madadagdagan. So parang ganun. So yung akala niya is walang tao na parang walang tao na nagmamahal sa kanya or walang pumapansin sa kanya dahil sa doon sa parang dinededma siya ng mga tinatanungan niya. So yung nangyari doon is dahil doon sa mga experiences na yun, akala niya talaga na walang makakatulong sa kanya, na totally na-suppress siya doon sa depression niya, na-suppress siya doon sa feeling na wala na siyang pag-asa sa buhay. So yung nangyari is nag-commit siya ng suicide. So that happened last month lang. So 'di ba, ganun ka powerful yung emotion. So nung nalaman ko yung balita na yun kasi napaka-unexpected talaga siya. Though it's really a sad story. Kasi guys, doon natin prove na yung emotion natin is really very powerful. Dahil dun sa reason na hindi niya na-manage ng maayos or hindi niya na-utilize yung emotion niya is nag-take siya ng action nang hindi ka nais-nais. He decided to end his life. So yung nangyari yung bagay na yun, talagang napakasakit sa akin. Kasi malapit siya sa akin tapos nang nangyari. 'Di ba? So yung time dahil dun sa situation na yun, kaya nag-decide ako talaga na na aralin yung about life management, or nag-decide ako na mag-consult doon sa sa coaching call ni Tony Robbins kasi yung guys, kung once na alam mo paano i-control yung emotion mo, talagang makapag-save ka ng life ng tao, makapag-save ka ng life ng mga mahal mo sa buhay, mabibigyan mo sila ng direksyon, at talagang hindi lang ikaw yung matutulungan pag alam mo paano i-manage yung emotion. Hindi lang yung buhay mo yung matutulungan mo, pero makakatulong ka din ng buhay ng iba. So ganun siya ka-powerful. Okay? Yeah, thank you. Yun siya. Ganun ka-powerful yung
emotion. Kaya din ako nag-decide ngayon na i-share tong topic na to tonight. Okay? Kasi guys, emotion, dapat yung tandaan natin, emotion is only action signals. Okay? So, emotion, ito yung, kasi 'di ba, lahat ng meaning, lahat ng bagay, yung meaning na binibigay natin is depende sa meaning na ibibigay natin. Yung parang ganun. 'Di ba? Lahat tayo is iba't iba yung perception natin sa maraming bagay. Iba yung meaning mo pag sasabihin ko fear. Iba yung meaning mo pag sasabihin kong frustration. Iba yung meaning ko pag sasabihin mong lonely. Iba yung meaning mo pag sasabihin ko na depressed. 'Di ba? So, kung anong meaning na binibigay mo sa mga bagay around you, especially sa emotion mo, yun yung magda-drive sa iyo para makapag-take ka ng action. Okay? Kasi again guys, tonight yung pinaka gusto ko na i-deliver sa inyo na yung emotion mo ngayon, kahit anong emotion na meron ka ngayon, you need to install or kailangan na i-program mo sa mind mo na yung emotion na meron ka ngayon are only action signals. They are there to serve you, not to ruin you. Okay? So, yan yung dapat na parang alalahanin mo parati. Every time na may feeling ka or every time na nakakaramdam ka ng mga emotion, especially mga negative emotion, okay, there are action signals lang. Kasi emotion always drives action. Yan siya. Emotion always drives action. Gaya ng story ko kanina, dun sa nangyari, is dahil dun sa napaka-strong na emotion niya, na-suppress siya dun sa emotion niya, is nag-decide siya na mag-take ng action na unexpected or talagang hindi ka nais-nais. Okay? So, yung pwede natin gawin dito is kailangan na i-utilize natin yung emotion natin and kailangan na i-chunk down natin or kailangan na parang maging clear tayo kung anong kind of emotion yung nararamdaman mo. Kasi kung sasabihin yung fear, ang dami-daming ibig sabihin ng fear eh. Fear ka dahil marami kang concern. Fear ka dahil frightened. Naka-feel ka ng fear dahil scared ka. Parang ganung mga bagay. So, kailangan na ma-identify mo ng maayos ano yung klase ng fear na meron ka. Kasi na ma-identify mo ng maayos yung ano yung klase ng emotion na meron ka ngayon, is ma-address na maayos ano yung possible na pwede mong gawin. Okay? So, again guys, always remember na emotion are only action signals. Action signals na kailangan na bigyan natin ng panibagong meaning ang emotion na yon. Action signals na kailangan na gumawa tayo ng ibang aksyon or ibang approach or ibang pamamaraan or gumawa tayo ng yung i-change natin yung behavior natin or yung communication natin. Okay? Okay ba? Okay ba tayo? Kasi ngayon, there are 4 ways that people deal with emotion. And ito guys, ito din yung parang guilty din ako dito eh. Parang boom, tamaan si Sai. So ito, may 4 ways that people deal with emotion. Yung pinakauna is yung pinaka-common. So, yung karamihan is they avoid them. 'Di ba? Siguro lahat naman tayo dito is nakaranas ng mga yung ligaw-ligaw mode. Yung best example dito is yung mga in lavabo na yung mga girlfriend or boyfriend. 'Di ba kadalasan is once na may hihiwalay na na magpartner is 'di ba yung pakiramdam ng pain dahil akala nila na wala nang nagmamahal sa kanila. So yung nangyayari na instead na i-address yung pain na yon, instead na gawan ng paraan para
para mag-change ang meaning ng pain na yon, or para gumawa ng ibang paraan para mas in-love siya ng person na yon, is they tend to avoid them. So by avoiding them, kaya yung ginagawa ng karamihan is yun, nagpapakalunod sa alak, mga ganong bagay. Yung iba is parang nagko-commit ng, 'di ba, ng suicide dahil they feel na wala na nagmamahal sa kanila dahil dun sa pain na nararamdaman nila from the breakup. So ganung mga bagay. May ano din ito, avoid yung yung 'di ba, maraming mga bata ngayon na na yung nagra-rugby, 'di ba? So yung yung feeling nila, 'di ba, feeling of pain, yung pakiramdam nila, yung pain dahil sa situation nila na hindi sila yung 'di ba, pag mga yung nakikita namin dito sa may Project 4, yung mga bata na nagra-rugby. So napakasakit sa pakiramdam na makita yung mga batang yun. So yung reason kaya sila naggaganon dahil nag-a-avoid sila sa pain or nag-a-avoid sila dun sa pakiramdam nila na nagugutom sila. Okay? Masakit sa kanila yun. Painful yun. Kaya yung isa sa mga ways nila para maibsan yung pain na yun is yun, sila, in-avoid nila by yung nagra-rugby. Yung anong tawag ng solvent na sinisingkot. So yung pangalawa is endure them. Okay, so meaning ng endure, yung suppressing. Okay? So meaning nun is parang yung kinikimkim. Kasi ganito ako dati na every time na nakaka-feel ako ng parang galit ako, every time na frustrated ako, every time na depressed ako, hindi ko talaga sinasabi or hindi ko talaga hindi ko siya ina-acknowledge, kumbaga. Hindi ko talaga siya parang hindi ko talaga siya ina-address. Ina-avoid ko siya, at the same time sinusuppress ko sa self ko. So ito yung pinakadelikado kasi once na totally na malamon ka dun sa emotion mo, is doon ka talaga makapag-decide to take something, to take action, kumbaga, to take action in doing something. Okay? So yung pangatlo is compare who feels the worst. Itong compare who feels the worst, yung 'di ba, yung minsan yung nangyayari is naghahanap ka ng mga kausap na kaparehas ng situation mo, na na iniwan ka tapos naghahanap ka ng mga kausap na same situation na iniwanan din ng katulad ng partner nila, tapos parang kino-compare nila yung feeling na mas masakit yung nangyari sa akin. Hindi mas masakit yung nangyari sa akin. So ito yung meaning no, na compare who feels the worst. So yung pang-apat, ito, share them. So there's nothing wrong with it, share them. It's okay na i-share mo yung problem mo. Pero may disadvantages din kasi minsan pag i-share mo yung emotion mo, na-share mo yung nararamdaman mo, is napapasa mo sa ibang tao. Parang gano'n, nahawaan mo sila. Okay? So, itong apat na to na shinare ko, itong apat na to is, ito yung dapat na maging aware tayo. Okay? Ito yung dapat na kailangan natin na isa-isip every time nakapag-feel tayo ng emotion. Okay? Katulad, kung nakapag-feel ka ng emotion of fear dahil sa natatakot ka, or dahil sa concern ka kung ano yung sasabihin ng ibang tao, you have 4 options. Either i-avoid mo, either i-endure mo, either i-compare mo yung pakiramdam mo sa pakiramdam ng ibang tao, or either na i-share mo sa ibang tao. Or may isa kang last na option. Ano yung last na option na yon? So yung pwede mong gawin is you needed to learn from them and you needed to utilize them. Okay? So, nandyan pa ba? Check ko lang kung nandyan pa kayo, guys. Okay.
Okay, andyan pa pala. Okay guys, so yung apat na yun is yun yung dapat mo na isipin every time na may ma-feel ka na something. Yun yung pwede mong gawin kung i-avoid mo, i-endure mo, kung i-compare mo yung feeling sa iba or kung i-share mo. Pero yung pinaka-the best na pwede mong gawin is you needed to learn from them and kailangan na i-utilize mo yung emotion na yon. Okay? So, eto ngayon, i-share ko paano mo i-utilize yung emotion na yon. Okay. Ito, so paano mo i-utilize ang emotion na yon or how you can manage your emotion? Actually, may 6 na steps para i-manage mo yung emotion na yon na pwedeng parang i-compress sa 3 steps na lang para mas mabilis na i-understand. So paano yon? So yung pinakauna mong gawin is you needed to identify the signals and acknowledge the message. 'Di ba sabi ko kanina na yung emotion natin is ito 'di ba? Yung emotion natin are action signals. Okay? So may mga message na pinaparating dun sa mga emotion na nararamdaman natin. Okay? So gaya ng sinabi ko kanina na yung an example ko na yung yung kaibigan ko, 'di ba? May isang mensahe na pinapating sa kanya na hindi niya na-address hindi niya na-identify na maayos dahil na-suppress siya dun sa emotion na meron siya, which is yung emotion of depression, yung emotion na akala niya na walang makakatulong sa kanya kaya naging hopeless siya. Okay? So, yung signal or yung message na pinaparating doon sa sa emotion niya is yung message na he needs to do something, na kailangan niyang gawa ng paraan yung kondisyon niya. Okay? So it's either na kailangan niyang i-change yung approach niya dun sa depression, i-change yung approach niya na kailangan niyang kumain ng maayos, kailangan niyang kailangan niyang kumausap ng mga tao para matulungan siya, especially yung mga mahal niya sa buhay. Kasi yung nangyari, dahil na-suppress siya dun sa emotion niya, is hindi niya shinare dun sa family niya. Kasi ayaw niya talaga na parang ayaw niya na mamoblema yung tao or yung family niya sa situation niya. So parang ganun. Okay, so again, we needed to identify the message or the signal na pinaparating natin. Example, pinaparating doon sa emotion na yon. Example, yung feeling of fear. Okay? Fear. So yung message doon, diba fear, sabi ko kanina na may iba't ibang meaning ng fear. It's either fear ka dahil concern ka, fear ka, nag-worry ka, or fear, anxiety, or scared, or frightened. Yung mga ganong mga fear. So yung message doon is you need to prepare yourself to deal with something or avoid something. So in short, yung fear na feel mo o yung emotion mo of fear is just a signal giving you the message na kailangan na mag-prepare ka. Kailangan na may gawin ka. Okay? Kailangan na gawan mo ng paraan para may gawin ka to prepare. Okay? So yun siya. Yung acknowledge and identify the signal. So yung pangalawa na pwede natin gawin is you needed to clarify what you want. Okay, so meaning nun is kailangan na maging clear ka ano yung gusto mong mangyari. Katulad, 'di ba, kung isang example is yung sa mag-asawa, 'di ba? Minsan pag ikaw minsan pag uwi mo hindi ka sinasalubong ng mga anak mo na usually naman na ginagawa nila. So kung hindi ka sinasalubong ng anak mo, syempre yung emotion mo parang parang feeling of pain dahil parang akala mo hindi ka na importante sa kanila. Parang yun yung meaning na binigay mo na hindi ka na importante sa kanila. So yung ginawa mo instead na parang instead na
maghanap ng away, doon bakit hindi niya ako sinalubong, mga ganun. Yung pwede mong sabihin sa kanila, ano yung gusto mong mangyari? Pwedeng i-clarify mo na every time na uuwi ako, gusto ko na salubungin niyo ako, parang ganun. Kasi gusto ko na na matanggal yung pagod ko, gusto ko na yakapin niyo ako, yung mga ganun. Dapat sabihin mo sa kanila ng maayos, ano yung gusto mo na mangyari, or anong gusto mo na anong gusto mo talaga, yung parang ganun siya. Okay? So yung pangatlo is to immediately take action to that direction. So meaning nun, kung may gusto kang mangyari, kailangan mag-take ka ng action para makuha mo yung gustong yun. Okay, example, na hindi ka pinansin ng mga anak mo, hindi ka sinalubong, sinabi mo sa kanila na yung gusto mo pala is yung gusto mo na salubungin ka parate. So yung gagawin mo is mag-take ka ng action agad at kausapin mo sila na yun yung gusto mong mangyari. Okay? Katulad din sa kasi yung nangyayari, example, kami ng partner ko. Kasi din ako, napaka-emotional kong tao, kaya din na inaral ko to. So minsan na pag hindi niya ako pinapansin, parang sinasabi ko sa isip ko na ay baka hindi na ako mahal nitong taong to. So yun yung message na lalagay sa isip ko. So yung parating ginagawa ko is every time na nagsisend sa akin yung signal na yon, na yung wrong message na na yun nga, na hindi na ako mahal nitong taong to. Yung ginagawa ko is na-identify ko yung right signal, yung tamang signal doon na baka busy lang siya or baka may ginagawa lang or baka may ibang iniisip. So yung ginagawa ko is sinasabi ko sa kanya ano yung gusto kong mangyari. Okay? Dahil sa sinabi ko sa kanya ay yung gusto mong mangyari is naging okay yung relationship namin, especially ngayon. So ganun yung mga bagay. Okay, stop. Paano ba? Okay, so yun guys, yun yung paano natin i-manage paano natin na i-manage yung emotion natin. Dapat talaga na alam mo kung ano yung, or paano mo sila ina-address at kung paano mo dapat sila i-address. Kasi kung magagamit mo na maayos yung emotion mo, you will really get everything what you want in life. Hindi lang sa business mo, but pati sa relationship, sa gusto mong direction sa life mo, if you want more achievements, parang ganun, or if you want more attention, or if you want greater things in life. So, yung mga bagay na yun. So, again, you needed to identify the signal and you needed to identify the message, yung message ng emotion na yun. So, yung second is you needed to clarify or you needed to be clear with what you wanted. And yung last is you needed to take action para makuha mo yung gusto mong mangyari. Okay, so yung tatlong yun, dapat na palagi natin na i-remind sa self natin para ma-redirect tayo dun sa right direction. Kasi may mga possibilities talaga na pag minsan yung negative yung utak natin, 'di ba, nakakapag-decide tayo to do something. So ito yung bagay na pwede mong gawin para matanggal yung negative na emotion mo or yung mga negative na nasa isip mo. Okay? So, again guys, emotion are just action signals. It will just tell you to take action, or it will really drive you to take action. Okay? So, yun yung pinaka-tandaan nyo na emotion are just action signals. Okay? So, yun lang yung gusto kong i-share. So, may question kayo guys sa akin? Paano ba makikita yung questions dito? Ay! Nangyayari. Okay guys, may question ba kayo regarding dun sa topic, or baka may gusto kayong i-clarify na emotion. So
ikaw pa, may madagdag ka ba? Paano mo na dinideal yung emotion mo minsan? I-interviewin kita ngayon. Paano mo dinideal minsan yung mga emotion mo? Kasi kahit na sinasabi, 'di ba? Kahit na sinasabi natin na kailangan natin mag-think ng positive, may mga times talaga na nadadrag tayo ng emotion natin. Okay? Na naging reason kaya nagpro-procrastinate or naging reason na parang ina-avoid natin yung mga bagay na kailangan nating gawin. So, ikaw, Pao, sa experience mo, personal experience mo, paano mo minamanage yung emotion mo or paano mo dinideal yung mga negative emotions na na-experience mo? Ang ginagawa ko, kagaya ng last topics ng Friday, diba? About sa NLP. Kung ano yung sinabi mo sa, kung ano yung binanggit mong word, yun yung magde-determine ng action mo, di ba? So, yung mga hindi naka-attend ng webinar, just to make sure na panoorin yung replay nun. Kasi napakahalaga nun. So, pero para sa mga ngayon pala naka-attend ng webinar, shortcut na lang din. Ang ginagawa ko, imbis na magpo-focus ako dun sa emotion, ang ginagawa ko kasi is, nagpo-focus ako dun sa solution. Kasi, bakit ko naramdaman yung emotion na yun? Saan nanggaling yan? Diba? Bakit ko siya naramdaman at saan yun nagmula? Yun agad yung iniisip ko. Ngayon, pagka alam ko na kung saan siya nagmula, saka ko siya ngayon kukontrahin. So, yan yung topic natin bukas. Isa yan sa mga topic natin bukas. Diba ako ang guest speaker niya bukas? Ako yung mag-webinar, Friday. So, yun yung sasabihin ko sa inyo kung paano nyo makakontrol yung emotion. Paano kayo makapag-take ng massive action. Bukas natin yan kompletuhin. Kaya umattend kayo ng webinar bukas. Parang continuation. Continuation. Topic. Mamaya sabihin ko kung ano yung title ng topic natin bukas. Sige, type niyo yung mga question niyo dyan, kung ano yung mga tanong niyo kay Coach Sai. Merong hindi ba kayo naintindihan or meron ba kayong iba pang mga question related dito sa ating topic? I-post niyo dyan sa chat box natin. Kayo mahiya. Sagutin namin lahat ng inyong tanong. Basta related lang dito sa topic natin. Question. Tulog ata. Yan para si Resty. Ikaw, Resty, ito, interviewin natin to. Kailangan, paano mo minamanage yung emotion mo most of the times? Like, every time na makapili ka ng mga negative emotion, or every time na may ganung mga experiences ka na syempre sa life mo ngayon. So, paano mo hinahandle yung mga ganung bagay? Para may idea din yung mga attendees natin. Paano i-manage yung mga situation or mga emotion ng mga ganun? Tingin mo. Okay. Siguro pinaka take away message ko dun sa talk mo ngayon is yung endure. Yung endure. Okay? Dapat i-endure mo yung emotion na nararamdaman mo towards dun sa gusto mong puntahan. Okay? Kasi siguro, most of you, alam na yung story ko. 3 years akong nag-business pero wala akong halos naging resulta. Wala naging sustainable income. Okay? Tapos marami pang nagne-negative dun sa ginagawa mo. Relatives mo, even yung wife mo, basta lahat ng nasa paligid mo, negative. So, yun nga. Paano mo i-handle yung situation na yun? Kasi emotion yun eh. Iba yung gusto mo, meron kang nakita, 'di ba? Meron kang nakita na alam mo na makakatulong sa iyo at sa family mo, na alam mo na yun yung paraan para magawa mo or maitaguyod mo sila. Okay? Tapos sila naman hindi ka nila sinusuportahan. Okay? So masakit 'yon para sa akin. Masakit 'yon sa mga lalo na sa mga entrepreneurs na with the same same scenario, same situation na kailangan i-endure mo. Okay?
i-endure mo yon kasi kapag nalagpasan mo yon, yun yung strength. Yun yung kung naka-attend kayo nung webinar ko tungkol sa Entrepreneurs Roadblocks, parang ganang roadblocks. Isa kasi yon sa mga dadaanan natin sa ating entrepreneur journey. Kailangan i-endure mo siya. I-endure mo yung emotion na yon. And yun kasi yung magbibigay sa iyo ng strength, panibagong strength, kakaibang strength. Tapos magbibigay din sa iyo ng panibagong ability. Okay? Tapos kakaibang quality as a person and as an entrepreneur. Pero mas naging malinaw ngayon kasi nagbigay ng steps si Coach Sai. Yung 3 steps niya, napakalinaw, very napasimplify niya yung para maipasa mo yung emotion na yon, pinasimple niya. Which is yung identify mo, i-clarify mo, and act immediately. So, napakaganda ng talk ngayon, napakaganda nung binigay ni Coach Sai ngayon kasi as entrepreneur, emotion talaga yung talagang pinakahahawakan natin dito. Yun yung pinakahawakan natin kasi between magpapatuloy ka or give up ka. Okay? Depende yan kung ano yung nakita mo, ano yung paniniwalaan mo. So, yun lang. And I hope may natutunan naman. Lahat naman tayo dito, entrepreneurs. Okay? Thank you. Yes. Okay, thank you so much, Coach Resty. Ito may tanong, si David, kailangan po ba ng self-control when it comes to emotion? At paano kung na-agitate ang isang tao dahil sa pag-focus ng emotion? So, David, that's a good question. But again, sabi ko kanina, na yung emotion, maraming klaseng emotion. So, yung pinakauna mong gawin is you needed to identify what kind of emotion it is. Okay, so kung emotion of fear, or kung emotion of parang anger, diba, kung galit ka, kailangan na i-identify mo kung ano ba talaga yung galit na yon. Okay? So, kung yung galit na yon is parang na-irita ka or parang rage lang or furious ka talaga or resentful, kailangan na yung second step is yung, di ba, i-identify mo yung message from that emotion. Kung galit ka, kailangan na i-identify mo ano ba yung message na pinaparating sa akin nito? Bakit ako nagagalit? Okay, so yung message nun is there's an important rule na violate ng isang tao or may isang important na standard na na-violate sa'yo kaya ka galit. Yung parang ganun. So once na ma-identify mo yung tamang message, once na ma-identify mo yung ganung mensahe, kailangan na i-clarify mo kung ano yung gusto mong mangyari. Kailangan mo siyang kausapin na, violate mo yung standard ko, or kung ano bang gusto mo talaga, ba talaga yung gusto mo. Okay, so yung pangatlo is yun nga, you needed to take action. It's either na kailangan na baka may gawin ka na ibang procedure, or kailangan na i-change mo yung behavior mo, or kailangan na i-change mo yung the way na makipag-communicate ka sa kanya or sa ibang tao. Yung ganung bagay. So again, kailangan na i-identify mo ano yung klaseng emotion na yun. Kasi napakahalaga talaga na i-chunk down mo, na isa-isahin mo part by part. Kasi yung utak natin, guys, pag naka-generalize yan lahat, is hindi na alam ng utak natin kung ano yung tama, di ba? Ano yung tama? So yung pinaka-the best natin na gawin is i-chunk down natin or isa-isahin talaga natin yung mga emotion na yun, or yung ano yung pakiramdam mo talaga. Ano yung totoong pakiramdam mo, yung parang ganoon. So, I hope na na-answer kita. Si Chona, paano po i-handle yung emotion mo sa mga negative feedback comments sa mga article mo sa blogs? Ano yung emotion na ibig mong sabihin dito, Chona? Parang emotion na na parang disappointed ka, or emotion na uncomfortable ka, or emotion na parang
anxious ka or emotional worried ka, emotional scared ka, kailangan mo i-identify na maayos ano yung emotion na nararamdaman mo every time na may magko-comment sa'yo. Okay, tapos i-identify mo ano yung message na pinapahiwatig ng emotion mo na yun. Katulad, kasi minsan yung nararamdaman natin every time na may magko-comment sa mga vlog natin is nagwo-worry tayo agad. 'Di ba? Nagwo-worry tayo na parang natatakot na tayo na baka sa next vlog is mangyayari ulit. So yung pwede mong gawin is i-identify mo, yun, nagwo-worry ka dahil baka sa next vlog mo is ganun ulit yung comment nila. So i-identify mo ano yung message na pinaparating ng emotion mo na yun. Siguro kailangan mo mag-change ng approach or kailangan mong mag-change the way na you communicate, yung mga ganong bagay, or siguro you needed to to change something, okay, for better, yung mga ganong mga bagay. And then again, you needed to take action right away. Okay? So, I hope na makakatulong yun sa'yo. Si Edward may tanong. Si Edward. Paano i-control yung thoughts? Diba lahat ng tao may mental conditioning, kaya hindi mo makokontrol yung thoughts na pumapasok. O yung thoughts. Puting ba yan? Ano yung klaseng thoughts na yon? Kasi may iba't ibang klase ng thoughts. Either negative na thoughts or positive na thoughts. So again, yung pinaka-importante guys is i-chunk down nyo or dapat i-identify nyo ng maayos ano yung ibig sabihin ng mga yun. Kasi yung thoughts is maraming bagay talaga. So yung pinakauna mong gawin is identify mo yung thoughts na yon. Okay? Identify mo, example, yung thoughts na negative thoughts. Okay? So kailangan na alamin mo bakit ganun yung iniisip mo. Okay, bakit ganun yung iniisip mo? At ano yung mensahe na gustong iparating ng pag-iisip na yon? Okay? Tapos i-identify mo kung yung pag-iisip na yon may magandang bagay bang maidudulot sa iyo. Isipin mo yung consequences, isipin mo yung magiging cost kung ito-tolerate mo yung thoughts na yon. Isipin mo yung magiging destination mo kung ito-tolerate mo yung thoughts na yon, or pwede kang mag-change ng direction. Pwede mong i-associate yung thoughts na yun sa ibang bagay, i-change mo yung meaning na, ay, siguro, ito yung inisip ko dahil may kailangan akong gawin. Okay? So, ganun siya. So, pwedeng ganun yung gawin mo na, yun nga, yung sinabi ko kanina. Tapos, i-associate mo sa ibang bagay, sa ibang meaning, na, ay, ito yung iniisip ko ngayon, negative. Anong ibig sabihin nito? Kung ito-tolerate ko tong negative na thinking na to, may maganda bang bagay na maidudulot ito sa akin. Tapos, yun nga, isipin mo yung destination, magiging destination mo. Kung ito-tolerate mo yung thoughts na yun, kung hindi maganda, mag-change direction ka. Ibahin mo yung meaning na, ay, kailangan kong gumawa ng paraan, mag-change ng approach, i-change yung behavior ko, i-change yung communication ko, or i-change totally yung meaning ng thoughts na yun. So, yun yung pwede mong gawin, Edward. Ano pa ba? Yes. May dadagdag yata si Paolo. Sad emotion. Ito si Chona. Follow up question ni Chona. Yung sad emotion. Kasi ito yung sa akin parang napaka-talamak na nafe-feel ko kasi ngayon malayo ako sa family ko. Yung sad emotion na yon, 'di ba? Ano yung sad emotion na yon? Okay. So, nafo-fall siya dun sa category na parang alone ka. Okay? Feeling lonely. So, yung pinakauna mong gawin dun, na-identify mo na, feeling sad ka, di ba? Feeling lonely ka, kaya naka-feel ka ng sad. So, yung pinaka-next na gawin mo is identify mo yung message. Bakit sad ka? Sad ka dahil siguro, kailangan mo makipag-connect sa ibang tao. Kailangan mo ng friends. Kailangan mo para makipagkaibigan sa mga tao sa paligid mo. Kailangan mo ng bagong connection. Okay? So,
yun yung message na pinaparating sa'yo, kaya sad ka. So yung pwede mong gawin is maghanap ka ng paraan para i-address mo yung message na yun, na makipag-connect ka sa tao, na makipaghalubilo ka, na gumawa ka ng paraan para maging masaya ka. So yun yung pwede mong gawin. Kasi yun yung ginagawa ko parati. Yun siya, na yung ginagawa ko is kumo-connect ako sa mga tao kasi hindi talaga may iwasan na makakapag-feel ka ng sadness or yung parang loneliness, di ba? So, yun yung pwede mong gawin, Shona. Si Coach Edward. Malilate daw mag-log in si Coach Edward. Wala pa si Coach Edward. Pero regarding dun sa sa mentor, kasi usually yung mga successful na mga tao ngayon, gaya ni na Brandon Burchard, may mga mentors din sila kahit successful na sila ng mga tao, like si Brandon Burchard kasi yung mentor niya is si Tony Robbins. Kung kilala niyo si Brandon Burchard, kahit na successful ka na na isang entrepreneur, is kailangan mo pa rin ng isang mentor, or kailangan mo pa rin ng isang tao na imo-model. Kasi may majority of the times kasi na parang syempre tao ka din, 'di ba? Na kailangan mo din ng guidance, or kailangan mo din ng assistance, or kailangan mo din ng isang tao na magsasabi sa iyo ng mga bagay-bagay. Yung nasa isip ko talaga. Kahit na siguro sina Bo Sanchez, na Chinkitan, may mga mentor pa rin sila. Kahit na successful na sila ng mga tao. Behind the scene lang. Si Chona. So yung pwede mong gawin ngayon is pwede kang maghanap ng mga mentor na tutulong sa iyo para i-address mo yung current situation mo. In general to in general. Kasi malaki talaga yung maitulong nun sa iyo, especially kung you're going to try to explore things around you, na hindi mo talaga ibabox yung self mo sa isang situation or sa isang place lang. So you needed to explore. Guys, life is so wonderful. Kailangan mo lang talaga na lumabas sa box mo para makita mo yung kagandahan ng buhay. Okay? Marami ka pang pwedeng matutunan, marami ka pang pwedeng makilala, marami ka pang pwedeng gawin. So, kailangan na i-utilize mo yung meron ka ngayon, i-utilize mo kung ano yung nasa paligid mo. Kasi that will give you happiness and that will help you to progress. Okay? So, progression makes you happy. Kaya wag mong ilagay yung sarili mo sa box. Kasi kung nasa box ka, kung nakakulong ka lang, is hindi ka magpo-progress at yun yung mag-a-attract ng mga negative emotion o yun yung mag-a-attract ng mga bagay na hindi mo naman siguro gusto. Okay? Okay. Yun, ito, si friend, may napaka-interesting na question. Paano po maiwasan ang inggit, lalo na kapag nakita mo na naging successful na yung friends or relatives na malapit sa'yo? So, yung inggit, yun yung emotion mo, naiinggit ka. Okay? So, yung dapat, yung next, di ba, sa steps na sinabi ko, next na gagawin mo is identify mo yung message. Doon, bakit ka naiinggit? Ano yung message na pinaparating sa'yo? So, yung message doon is kailangan mo na gumawa ng paraan kasi yung gusto mong mangyari is you want something better for your life. Tama? Kaya ka naiinggit dahil gusto mo na maging better din yung life mo, gaya ng mga tao or gaya ng mga friends mo na successful na din. So, yung message na pinaparating sa'yo, yung gagawin mo is mag-take ka ng action. Gumawa ka ng paraan para masolusyonan or para bigyan ng attention ng yung message na binibigay sa'yo. Siyempre, since malinaw na sa'yo na yung message is kailangan mo gumawa ng paraan, kailangan mo mag-change ng approach, kailangan mo na to do something about it. So, yung pagtitake ng action, maghanap ka ng mga business na pwede mong pasukan or mga channel na maging jumpstart sa'yo para maging successful ka din sa buhay. So, wag mong isuppress yung self mo sa inggit dahil hindi yan magbibigay sa'yo ng progression. Masusuppress ka doon, mas lalong hindi ka magpro-progress sa life mo. So, you needed to do something about it. Kailangan na lumabas ka doon sa word na inggit, i-associate mo siya sa message na
na kailangan mong gumawa ng paraan para maging successful din. Okay? So, yun pwede kong masabi sa'yo, friend. So, I hope na nakatulong sa'yo. So, may questions pa ba, guys? So, last question na lang and mag-end na tayo. Okay? Since it's 10 p.m. Paano nyo po na-uplift yung self-confidence nyo talking on video right now? Okay, so apply natin yung lesson natin today. Yung confidence ko kasi dahil sa emotion ko na happy ako. Happy ako dahil sa sa bagong skills na nalaman ko, dahil sa may bagong revelation sa akin. Dahil dun sa feeling ko na masaya ako, gusto ko talagang i-share to sa mga tao. So, yun yung nagbo-boost sa akin ng confidence ngayon. Kasi, kung may gusto ka talagang bagay na gawin, talagang gagawa ka ng paraan para i-deliver mo na maayos yung message mo. So, ganun mga bagay. Kaya confident ako ngayon dahil alam ko na this will change your life or this will change someone else's life, na talagang this will give you the life that you really wanted. This will help you achieve something. So, yun siya. Napaka-nice na question yun, no? Okay, friend. I hope na nakatulong yung sagot ko. Okay, guys, may question pa ba? Or we will call it a night? So, guys? Question? Wala na? May dagdag ba kayo, Coach Resty or Coach Pau? Okay, so you're welcome, friend. So, guys, make sure na makapag-attend kayo sa regular na online training natin. It's from Monday to Fridays, 9 p.m. Okay, so make sure na iset niyo yung alarm clock niyo or yung calendar niyo every 9 p.m. Especially guys sa mga following days na may malupit na mangyayari, kaya kailangan na wag niyong walain yung momentum niyo ngayon. Kung nasa momentum kayo ngayon, wag niyong putulin 'yon, okay? Else magsisisi talaga kayo. Joke lang. And yun guys, yung momentum is napakahalaga 'yon. Kung gusto niyo talaga na mag-create ng difference sa life niyo. Kaya wag niyong putulin yung momentum. Kung nag-a-attend ka sa na training, pagpatuloy mo lang. Okay, kasi marami kang matutunan sa mga coaches natin dito, kay Coach Pau, kay Coach Resty, at sa mga ibang coaches na na nakilala nyo, especially sa August 27 sa live event ng team, no? So kung hindi pa kayo nakapag-register, make sure na mag-register na kayo kasi 15 days na lang at mawawala na yung 50% discount. So malalaki yung masasave nyo, guys. Technical question. Anong technical question na yan, Joman? Pwede mong i-type? What is that technical? Ay, Nympha, i-message mo lang ako, ha? Friends naman tayo, di ba? Okay, so that's it for tonight, guys. And again, thank you so much for sharing and really appreciate spending your time with us. And I really hope na may natutunan kayo talaga. May na-take home kayo na lesson tonight. And we hope to see you bukas. Si Paolo yung mag-share. Pao, may may parang overview ka ba sa i-share mo bukas para ma-excite yung mga attendees natin tonight? Sige, meron. Bukas natin ibubukas lahat. Yung emotion na topic ni Coach Sai, may kinalaman din bukas. Ang title ng topic natin bukas is How to Awaken Your Inner Self in Order for You to Take Full and 100% Massive Action. Yan, para sa mga team member natin nagtatanong kung ano yung specific na gagawin nila para mapag-take sila ng massive action sa kanilang business. Bukas, masasagot mo na yung katanungan na yun. So bukas, bubuksan ko yung isipan mo. Parang sa ganon, lumabas yung potential mo. Yung potential mo, yung galing mo para makapag-take ka ng massive action para magkaroon ka ng resulta sa business mo. So yun yung pinaka-overview about doon. So just to make sure na umattend kayo bukas, magkita-kita tayo. Sobrang napakaganda ng topic bukas. Sisiguraduhin kayong mapapatalong kayo sa tuwa. Ayan.
mapapatalong kayo sa tuwa. Yan. Kasi sobrang napakaganda niya. Yan. Wala siyang kasing Okay. Ano? Ayos. Ayos. Okay, ayos. Napakagandang topic na yon. Kaya wag kayong mawawala, guys. Same time, 9 p.m. At make sure na mag-login kayo on time para masubaybayan niyo yung buong topic. Okay? So, napakahalaga to sa buhay natin. Yung pag-uusapan natin ngayon is yung buhay talaga natin in general. Okay? So, thank you again and thank you so much again for attending. Napakasarap lang sa feeling na andyan pa rin kayo ngayon. So, thank you guys. May sasabihin ka ba, Pau? Or gusto mo bang mag-goodbye sa mga members mo? Ikaw, Coach Resty? Last. Kumuha kayo ng notebook at saka ballpen or lapis. Meron tayong short exercise ulit bukas. Huwag niyo makakalimutan na notebook at ballpen. Napakalaga yan. Meron akong papagawa sa inyo para mas maintindihan nyo yung ating topic bukas. So, yun lang. Ayos. Coach Resty. Ikaw, Coach Resty. Bago natin i-end. Yun lang. Thank you guys. Salamat. Good night. Okay, guys. Thank you, guys. Guys. Bye for now. See you bukas.